Yun po para sa ating Panginoon. Kahit po pong kumanta ng hindi nagkulang. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid malay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, palagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging daan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Yes, Lord, we thank you your love, your grace, and your mercy and kindness. Tonight, Lord God, kasalamat po, Panginoon, dinala mo kami muli sa damang lugar po ito para mag-tipon at pagwalay-walayan ang salita mo. Muli, bigyan mo kami ng aming mga kaalaman at buksan mo ang aming mga spiritual na pandinig para maintindihan po namin ang mga revelation na aming pong maririnig sa gabi pong ito. Salamat po sa mga salita mo na patuloy na magbibigay sa amin ng kalakasan at patubay sa aming mga buhay. Salamat po, kada Father, salamat po, Panginoon Kristo, salamat po, Holy Spirit, sa pagmamahal at lugay-lugay niyo po sa aming mga buhay. Salamat po, pinabalik po namin sa mag-apagpurin. Pasalamat sa iyo, Ama, sa tanging pangalan po na iyong anak na si Yesu Kristo na aming Diyos, Panginoon, at tanging tagapagligtas po ng aming buhay. Magpakiramdaman, Jesus, we pray. Everybody say, Amen. Amen. Ayan po, at palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Ngayon ay natatalakayan po natin sa gabi pong ito ay patungkol po doon sa benepisyo ng mga hinirang benepisyo sa ating paglilingkod po sa ating Diyos na buhay. Dahil marami pong nagtatanong, ano po ba ang benepisyo na makakamit natin at makakamtan po natin una sa paglilingkod po sa ating Diyos na buhay. Sabi po dito sa Malakias chapter 3 verse 14, inyong sinasabi, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos, at anong kapakinabangan ito na ating iniingatan o iningatan ang kanyang bilin at tayo'y nagsilakad na may panangis sa harap ng Panginoon ng mga hukbo. Ibig sabihin, sabi po dito ni Malakias na sinasabi po kasi ng tao, maging noon pa, ano yung mapapala sa paglilingkod po sa Diyos. Di ba, mayroon po mga naglingkod at ngayon nga, nakaranas po tayo nun na tanungin ng ating mga pamilya na ano ba ang mapapala mo? Ano bang makukuha mo pag naglingkod ka sa Diyos? Ito na po siya. Ipinapaalam po ngayon
ng salita po ng Diyos dito po sa mga talata po, ng mga verses na babanggitin po na patungkol po sa benepisyo na makukuha po pag tayo po naglingkod sa Diyos. Una, sabi nga po dito sa Malachi chapter 3 verse 14, inyong sinabi walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos at anong pakinabang dito at ating iniingatan ng kanyang bilin at tayo nagsilakad na may panangis sa harap ng Panginoon ng mga hukbo. Ibig sabihin, sinasabi po rito na noong unang mga naglingkod ay lagi nga po sila nagsasakripisyo, una sa lahat ng buhay, hindi lamang po buhay ang kanilang sinakripisyo, maging ang kanilang pag-iwas, paglayo sa bawat mahal nila sa buhay, mula sa asawa, iniwan ang pamilya, iniwan ang trabaho, iniwan ang lahat para maglingkod sa Diyos. Kaya maliwanag na pag ikay naglingkod sa Diyos, ito na nga na iiwan mo ang lahat para paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos. At binigyan po tayo ng pag-asa ng ating Panginoong Diyos. At ang benepisyo po talaga ng paglilingkod po natin sa Panginoong Diyos ay narito po sa Tito, chapter 1, verse 2. Sabi niya po dito, at bigyan sila ng pag-asa sa buhay na walang hanggan bago palikain ang sanlibutan. Ang buhay na ito ay pinangako na ng Diyos na kailanman hindi nagsisinungaling. Ibig sabihin, ano raw yung pangako ng Diyos sa mga taong maglilingkod po sa Kanya? Bibigyan niya raw po ito ng pag-asa. At hindi lamang po bibigyan ng pag-asa ang mga naglingkod sa Diyos, kundi may buhay raw po ito na pangwalang hanggan. Yun po yung makakamtan ng mga lingkod po ng Diyos. At sabi po dito, maliwanag po, sabi po dito sa Titus, chapter 1, verse 2, in hope of eternal life, which God that cannot lie, promised before the world began. Ibig sabihin, bago pa raw likayin ang mundo, ay pinangako na ng Panginoong Diyos sa lahat ng tao na maglilingkod po sa Kanya, ibibigyan niya po ito ng eternal life. Ang ganda. Kaya, yun po yung masasabi niyo po ngayon doon sa mga nagtatanong, ano bang mapapala mo sa pag-attend sa church? Ano bang mapapala mo sa paglilingkod mo sa Lord? Ito na yun. Ito na yung sagot na isasagot niyo po sa kanila. At mas maliwanag po dito sa Lucas chapter 6, verse 22 hanggang 23, na sinabi po dito, pinagpala kayo kung dahil sa inyong pagsunod sa anak ng tao ay kinapupuotan kayo, ipinagtatabuyan at ilalait ng mga tao, at pinaparatangan kayo ng masama. Sabi po dito sa verse 23, magalak kayo at tumukso sa tuwa kung gayon ang mangyari sa inyo, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit, ganyan din ang ginawa ng kanilang mga ninuno at sa mga propeta. Ibig sabihin, pag tayo po'y naglingkod po sa ating Panginoong Jesus, sa ating Panginoong Diyos, ay meron po tayong benepisyo na magkakaroon po tayo ng buhay. Buhay na mapayapa, buhay na pangwalang hanggan, at meron po tayong gantimpala pagdating po natin sa langit. At pinagpala raw po tayo kung tayo raw po ay mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. At kung kinapuputan raw po tayo o ipinagtatabuyan daw po tayo, at kung nilalait raw po tayo ng tao at pinaparatangan raw po tayo ng masama, ano po ibig sabihin po nun? Kung tayo po'y inuusig, nilalait, at tinikismis nang dahil sa ating paglilingkod, wag raw po tayo, ang tawag po doon, wag po tayong gumipa. Hayaan lang po natin yung mga tao pong ito, lalo-lalo na kung ang mga tao pong ito ay wala po sa Diyos at wala po sa Panginoong Kristo. Ano raw po yung ating gagawin? Pag naranasan raw po natin ito at mangyari po ito sa mga buhay po natin, sabi po dito, magalak kayo at tumukso sa tuwa kung gayon
ang mangyari sa inyo sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Malaki raw po yung gantimpala raw po natin. Hello, ibig sabihin, may naghihintay pong gantimpala sa atin kung tayo po ay makakaranas ng mga pag-uusig at panlalait ng tao. Amen. Ang sabi rin po dito sa Marcos chapter 10, verse 28 hanggang 30, sinabi po dito, at nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan na namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, ang sino mang nag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain dahil sa akin at sa magandang balita ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupain. Ngunit may kalakip na pag-uusig at sa panahong darating magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Talaga mayroon pong benepisyo. Amen. Pag tayo po'y naglingkod po sa Diyos. Inuulit po ng salita po ng Diyos yung buhay na walang hanggan po. Sabi nga po dito po sa Marcos chapter 10 verse 28, na nagsalita si Pedro. At sabi nga po ni Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. At sumagot ang ating Panginoong Jesus dito sa verse 29, sabi po ng Panginoong Jesus, tandaan ninyo, ang sino mang mag-iwan ng kanyang tahanan, mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain, dahil sa akin, at sa magandang balita ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit. Ibig sabihin, yung benepisyo raw po, ay tatanggap raw po tayo sa buhay na ito. Ano po yung buhay na ito? Yung ngayon pong buhay po natin. Amen. Tatanggap raw po tayo ng 100 ulit pang iyon. Kung tayo po ay maglingkod po sa ating Panginoong Diyos. Amen. Kaya ibig sabihin po walang masasayang sa ating paglilingkod. Ibig sabihin sinigurado po ng Bible verse po na ito yung mga tatanggapin na mga maglilingkod po sa Diyos. Ibig sabihin masasagot niyo na po yung kanilang mga katanungan. Ano bang mapapalaan ninyo pag ikaw'y naglingkod sa Panginoong Diyos? Ito una sa lahat, magkakaroon kami ng pag-asa, magkakaroon kami ng eternal life, at higit sa lahat, bibigyan kami at tatanggap kami sa buhay na ito ng 100 ulit ayon sa sinabi po ng salita po ng Diyos. Maliwanag. At sabi rin po dito sa Malakias chapter 3 verse 17 hanggang 18, magiging akin sila, sabi ni Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ako'y kumilos, itatangi ko sila bilang sariling akin, ililigtas ko sila tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Ibig sabihin, ano po yung benepisyo pag ikaw'y naglilingkod sa Diyos? Meron daw pong sabi po dito sa Malakias, bibigyan sila ng pagtatangi at itatangi at ituturing silang anak at ililigtas po sila ng ating Panginoong Diyos. Amen. Pag sila po'y naglingkod sa Panginoong Diyos. Ibig sabihin, iingatan raw po tayo ng Panginoon at itatangi tayo. Katulad ng ginawa niya po sa bansang Israel. Amen. Itinangi, ibinukod sa lahat ng mga bansa. Iniingatan kahit na tumalikod ang bansang Israel sa panahon na ito. Ganun po kabuti po ang Diyos. At sabi niya muli, ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. Ipapakita raw po sa generation na ito yung kaibahan ng mga taong masama at ng mabuti. At yung mga taong naglilingkod sa Diyos at yung mga taong hindi naglilingkod sa Diyos. Ipapakita raw po ngayon ng Diyos. Amen. Nangyari po ito. Amen. Amen. Sa mga buhay na po natin. Amen? Amen. Kaya nga ipinapakita ngayon ng Diyos kung bakit po tayo ngayon ay nananagana. Kung bakit ipinapakita ngayon ng Diyos na tayo po ay pinagaling sa mga sakit natin at karamdaman. Dahil yung nga po yung sinabi po dito sa Malakias na ipapakita niya sa lahat ng tao ang pagkakaiba ng mga lingkod niya at hindi lingkod niya. Para mapatunayan ng Diyos yung kanyang mga sinasabi sa kanyang salita. At siya'y kumikilos sa mga buhay po ng kanyang mga lingkod
At meron pong itong pag-iingat. Hello! Kaya napakaganda po ng chapter ng verse po na ito na ibig sabihin, pag tayo po ay mga lingkod po ng Diyos, wala po tayong dapat ikatakot. Amen. Wala po tayong dapat ipangamba kung ano man ang mangyari sa mundong ito. Kahit may gera, kahit may tagtutom, kahit may salot, o peste na sakit at karamdaman, wala po tayong dapat ikatakot po dito. Bakit? Ito po ay sinasabi na po dito sa Malakias chapter 3 verse 17 na tayo po ay itatangi at tayo po ay ililigtas ng ating Panginoong Diyos. At higit sa lahat, ipapakita niya sa lahat ng tao, sa masama man at mabuti, na ang mga lingkod po niya ay iingatan niya po. Kaya maganda po ang balita pong ito sa mga nagnanais pong maglingkod po sa ating Panginoong Diyos. Dahil tinitiyak ng Panginoong Diyos ngayon doon sa mga maglilingkod sa Kanya na mayroong pong benepisyo. May kasiguraduhan na napangahawakan ang mga lingkod po niya. Kaya, ito po yung magandang balita po dito. At sabi rin po dito sa 2 Corinthians chapter 4 verse 17 hanggang 18, ang bahagya at panandaling kapagkati ang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakan. Kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Ibig sabihin, pag ikay lingkod na ng Panginoong Diyos, hindi ka natitingin sa mga bagay na iyong nakikita. Ano po yun? Yung mga pangangailangan mo sa buhay. Hahayaan mo na ang Diyos na mag-provide dito. Ang gagawin mo na lamang po rito ay mag-pray at maglingkod sa Diyos at laging isaguri ang iyong buhay sa Diyos. Isalig ang buhay sa Diyos. Ano mang maging sitwasyon, maging umaga man, tanghali man, hapon man, gabi man, o madaling araw man. Tulad ng ginawa po nila Apostol Pablo na ang kanilang paningin ay hindi na po nakatingin sa mga bagay sa mundo ito at maging ang kanilang mga isipan ay hindi na po nakatuon sa mga bagay sa mundo po ito. Kundi ang kanilang po mga isipan ay nakatuon na po doon sa mga bagay na naroon sa langit. Ibig sabihin, nakabase na po at nakadepende na po ang kanilang mga puso, isip, espiritu, kaluluwa at katawan doon sa hinaharap na mangyayari po sa kanila. Kaya punong-puno po ng pag-asa si Apostol Pablo. Punong-puno ng pag-asa ang mga taga-Corinto dahil alam nila sa paglilingkod po nila ay hindi po masasayang at meron pong itong patutunguhan. At yung kanilang mga sinakripisyo na oras, buhay ay meron pong sukling buhay na walang hanggan. Yun po yung maganda. Ibig sabihin, tinitiyak po ng Diyos na doon po sa mga naglilingkod po sa Kanya, ibibigyan niya po talaga ng eternal life. At pag-asa, pangako, may pag-asa. Ang ibibigay po ng Panginoong Diyos sa mga naglilingkod at nais maglingkod po sa Kanya. Kaya nga, ano ang may tutulong ng pagsunod natin sa utos ng Diyos? Ito po siya, sabi po dito sa number 1, sa Kawikaan, chapter 9 and verse 16, ang tumutupad sa kautusan ay nag-iingat ng kanyang buhay at ang nagawalang bahala sa utos ay tiyak na mamamatay. Kaya pag ikay naglingkod na po sa Diyos, kailangan yung utos po niya ay lagi po natin susundin. Kung ano yung mga batayan, kung ano yung mga utos na ating nababasa sa salita po ng Diyos, kailangan maingat po natin kung itong tinutupad, sinusunod sa ating mga buhay. At kailangan po, ang gawin raw po natin ay ito pa rin ang lahat ng ating nababasa na kautusan sa banal na salita po ng Diyos. At sabi po dito sa awit 122 verse 7, si Yahweh ang siyang sa iyo mag-iingat sa mga panganib, ikay ililigtas. Amen. Kaya nga, pag ikay naglingkod po sa Diyos,
ay tiyak na po ikaw ay iingatan na po. Hindi lamang po sa panganib, kundi ililigtas ka po niya sa lahat po ng kapahamakan. Tulad po, kung may gera, iingatan ka po niya. Magkakaroon po ng distinction sa buhay po ninyo kung ikay lingkod niya. At ipapakita niya yung kaibahan po ng masama at mabuti. Yung mga hindi naglilingkod sa kanya at naglilingkod po sa kanya. Kaya nga po, mapayapa nga po ang mga lingkod po ng Diyos kahit may gera. Bakit? Alam po nila ang principle pong ito. Alam po nila ang mga chapter and verses po nito. Kaya kahit may gera, mapayapa po ang mga lingkod po ng Diyos. Amen. Dahil alam nila, isang panalangin lamang po nila sa Panginoong Diyos ay tiyak na sasagutin po ng Diyos ang kanilang mga panalangin. Hello! Amen. Kaya napakahalaga ang buhay ng isang lingkod po ng Diyos, lalo na sa mga sitwasyon na mayroong pong mga gera. Kung mayroong mga sitwasyon na tagutom, kung may mga bagyo, kung may mga paparating na mga baha, mga salot, napakahalaga po ng buhay ng isang lingkod po ng Diyos. Dahil, lagi niyo po tatandaan, sinasagot po ng Panginoong Diyos ang panalangin po ng taong matuwid. Kaya pag ang isang lingkod po ng Diyos ay talagang pong matuwid sa harapan po ng Diyos, pag yan nanalangin, tiyak po na talagang may sagot sa panalangin po ng kanyang mga lingkod. Sabi po dito sa Deuteronomy chapter 28 verse 6, pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ganun niyo? Ano po yung benepisyo pag kayo naglingkod po sa Panginoong Diyos? Lahat ng gagawin mo ay pagpapalain po ng Panginoong Diyos. Yan po yung sabi po ng Deuteronomy chapter 28 verse 6. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Lahat ng gagawin daw po ng mga lingkod po ng Diyos ay pagpapalain po. Hello, napakaganda po galing na po ito. Amen. Ibig sabihin, magiging blessing ka sa bayan mo, sa bansa mo, sa pamilya mo, sa kapatid mo, sa kaibigan mo, at kahit saan ka pumunta, pagpapalain ka ng Diyos. Kaya si Abraham, lahat ng pinuntahan niya, di ba pinagpala, at lahat ng kanyang nakasalamuha ay pinagpala. Kaya nga, ganun din po ang gagawin po ng Diyos sa mga buhay po natin. Sabi rin po dito sa Mateo chapter 5 verse 12, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusit din ang mga propetang nauna sa inyo. At sabi dito sa Lucas chapter 9 verse 23, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang gaganais sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. And lastly, sabi po dito sa Lucas chapter 9 verse 24, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ang mawala nito, ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Ibig sabihin, pag ikay lingkod na po ng Diyos at sumusunod na po talaga sa will po ng Lord, kailangan daw po huwag na po tayong magangad na ang buhay po natin ay ligtas dahil hawak na po ito ng Panginoong Diyos. Kaya ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay, mawawala nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit ito. Ibig sabihin, hayaan mo ng Diyos. Amen. Dito, sa life mo. Siya na yung may control nito, siya na yung may hawak nito, at siya na ang kailangan mag-desisyon nito. Pag ikaw ay isang lingkod na ng Diyos, ibig sabihin, hawak ka ng Diyos ang buhay mo. At dahil hawak na ng Diyos ang buhay mo, siya na ang magkukontrol nito. At saan ka man dalhin ng Panginoong Diyos at tutusan kung saan ka pupunta, kailangan yun ka man. Pupunta at pupunta ka. Yun po yung mga lingkod po ng Diyos. Tingnan sila Peter, nung kinuha na po ang Lord at naroon na po sa kanan ng Panginoong Diyos. Kahit saan sila utusan ng Holy Spirit, saan sila galing, pumupunta sila. Ganun din po si Pablo. Kailangan maging matapang po tayo. At kailangan ang gawin po natin ay magdesisyon ng tama, lalo-lalo na sa harapan po ng Diyos. At sinabi niya sa kanilang lahat, at sino mang ay sumunod sa akin,
ay kinakailangan itakwin ng kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Wala po tayong ibang gagawin. Pag lingkod na po ng Diyos, wala ka na ibang gagawin. Kundi, sumunod araw-araw sa pinag-uutos po ng Diyos. Ano po yung gagawin po natin? Kailangan araw at gabi, pinagbubulay-bulay po natin ang salita po ng Diyos. Tulad ng binilin po kay Joshua, na kailangan i-meditate si Joshua na i-meditate ang Bible araw at gabi. Ganun po dapat tayo para kung ninanais po natin na magkaroon po tayo ng karunungan at kaalaman, lalo na kailangan po ng mga lingkod ng Diyos ang knowledge and wisdom. Kailangan maging malalim po tayo sa pagbabasa po ng salita po ng Diyos para mabigyan po tayo ng magandang revelasyon ng ating Panginoong Jesucristo at ng ating Panginoong Diyos. At para yung Holy Spirit ay makagalaw po sa ating mga buhay. Kailangan pasanin po natin araw-araw ang ating cross. Ano po yung cross? Yung suffering. Yung cross po, symbol po ng suffering. Kaya pag tayo po ay lagi pong handa, ano man ang mangyari sa buhay po natin, igagay po tayo ng Lord. Yung mga talata po na binasa po kanina, bibigyan po tayo ng buhay na walang hanggan, ililigtas, itatangi, at higit sa lahat, iingatan. Yun po yung ating panghawakan. Kaya sila Pedro, sila Apostol Pedro, sila Apostol Pablo, hindi po sila dumating doon sa huling buhay po nila na hindi po nila natapos ang kanilang mandato. Ganun din po tayo. Habang hindi natin natatapos ang mandato na ibinigay po sa atin ng Panginoong Diyos, hindi po tayo mawawalan ng buhay. Iingatan niya po tayo. Ganun din po nangyari sa Panginoong Jesucristo. Nung hindi pa niya natatapos yung mandato niya doon sa krus ng Kalbaryo, kahit binarak siyang patahin-patuhin, hindi po nangyari po yun. Dahil hindi pa po oras. Pero, nung dumating na po yung oras at magdiin na yung mandato ng Panginoong Jesus, hindi na po napigilan yung kamatayan. Ganun din po yung mga apostol. Hindi na po nila napigilan yung kamatayan nung natapos na po nila yung mandato po nila. Yung pinapagawa po ng Panginoong Diyos. Ganun din po tayo na mga lingkod po ng Diyos. Hindi po mawawala ang buhay po natin sa mundo nito hanggang di natatapos yung ating mandato. Patatapos lang yung ating mandato pag oras na natapos na po natin yung pinapagawa po ng Diyos sa atin. Amen. Amen. Lagi niyo po tatandaan po yan. Basahin niyo po ang Bible mula lumang tipan hanggang bagong tipan. Hindi natapos ang buhay. Hindi nawala ang buhay ng mga manukgan nang hindi nila natapos ang pinapagawa ng Diyos sa kanila. Ganun din po tayo. Kaya nung ikatalakot po natin, kung tayo po talagang inutusan ng Panginoong Diyos na ipangaral ang kanyang salita, hanggang hindi natin natatapos ang will ng Lord na ipangaral ang kanyang salita at hindi pa natin nagaganap ang talagang kalooban ng Diyos, hindi po tayo mapapahamak. Amen. Hindi po tayo mamamatay. Iingatan po tayo ng Panginoong Diyos. Pero pag natapos na po natin ang will ng Lord, hindi na po natin kayang harangan, hadlangan yung kamatayang nakalaan po sa oras na iyan. Kaya wala po tayo dapat ipangamba. Kaya dito po yung sinasabi na isalig po natin ang ating buhay sa Diyos. Kaya nga, ang naghahangad na maligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay pagkakamit nito. Hawak po ng Panginoong Diyos ang buhay po natin. Kaya wala po tayong dapat ipangamba. Ipangaral natin ang salita po ng Diyos habang may oras pa, habang may lakas pa tayo, may buhay pa tayo, hanggang naririto pa po tayo. Ipangaral po natin ang magandang balita sa ating mga kamag-anak, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan. Yan po yung mandato po natin na kailangan tinanggap natin ang salita po ng Diyos, kailangan may bahagi po natin po.
Kaya ang magandang balita po ay para po sa mga taong hindi nakakilala sa Diyos. Kaya pag naibahagi po natin ang salita po ng Diyos at marinig po nila ito, hindi man nila ito tanggapin, ang importante na sabi natin ay pangaral po natin ito sa kanila. Yan po ang tunay na mga lingkod po ng Diyos. Na kailangan ng mga ngaral at lingkod po ng Diyos ay maging matapang. Lalo na sa generation po ito. Kailangan matapang po tayo, may pangaral, huwag po tayo matakot. May pangaral ang salita po ng Diyos. At hayaan po natin ang Diyos ang kumilos po sa buhay po natin. Amen? Amen. Lahat po tayo po ay